Kevin Kiambao, masyadong ginalingan kaya gustong gawing naturalize ng isang national team. At Renza Bando, balik Pinas upang kaharapin ng TNT sa EASL. Mag-iisang buwan na nang madisgrasya si Renza Bando at magtamo ng multiple injuries dahil sa play na to. Naitulak kasi siya ng bahagya habang siya ay nasa ere. Ang ending, aabutin ng buwan ng pagre-recover bago tuluyan ito makabalik sa hardcourt. Sa ngayon muling nasa Pinas si Renza Bando upang suportahan ang kanyang koponan na Anyang kontra sa TNT tropang Giga bukas sa EASL. Ayon sa 6'2" high flyer guard, hindi niya masabi ang eksaktong pagbabalik sa court, pero sa ngayon okay na ang kanyang pakiramdam at almost 4 weeks na din itong nagpapahinga. At kung maging 100% na siya, kakailanganin niya muna ng 2 weeks na conditioning bago ito tuloy ang makapaglaro muli. Target date ng pagbabalik ni Abando end of February. Na-interview naman si Lakay para sa magiging laban ng kanyang mother team kontra sa PBA. Heto ang kanyang naging panayang para dyan. You guys are facing TNT. Sino yung gusto mo sanang makabantayan sa tropang liga? Gusto. Joke lang. Actually, nung una pa lang, nung nalaman ko na TNT yung bracket namin, sobrang saya ko kasi doon nag-start parang kailangan ko i-prove yung sarili ko kasi si Coach Shot yung mag-coach, so kailangan ko magpakita kasi para sa susunod na kung sakaling kunin man niya ako, ito ako, worth it ako, and then ito makabantayan is si Kuya Roger talaga kasi starter siya sa World Cup so kailangan ko talagang makipag-compete sa kanya. Maganda ang mindset na Bando. Wala sa pagkabagsak ng kanyang karir, di ba? Dahil imbes na magtampo sa mga dinanas niyang pagbubutas ng bangko sa gilas, sa mga kamay ni Coach Shot, ginawa niya tong motibasyon para mas pagbutihin at ipakita ang kanyang tunay na kakayahan sa mga hindi pa nakaka-appreciate ng kanyang laro. Magtungo naman tayo sa kabilang topic ng ating video. Heto na at may nagka-interest na sa laruan ng isa sa mga itinuturing ngayong future ng ating national team na si Kevin Kiambao. At hindi nga lang club team ang nagka-interest sa kanyang mga brody, dahil ang national team ng United Arab Emirates. Kilala ang bansang yan na kaya magbayad ng milyon-milyong dolyar para sa mga sikat na atleta, lalo na sa football. Pero mukhang pinapasok na rin ng UAE ang basketball dahil maalalang may mga rumor noon na gustong makipag-collab ng UAE sa NBL Australia. Kumbaga balak nitong gumawa ng Malayuro League na sistema sa Asia. Hindi lang natin alam kung ano nang update sa balitang yan. Pero heto naman ang sagot ni KQ para sa matinding offer ng UAE sa kanya. Handang makinig ang bata sa i-offer ng UAE sa kanya dahil bukod sa salaping makukuha niya rito, na-amaze at na-overwhelm yung bata sa pagkakaroon ng interest ng UAE sa kanya na siya ay gawing naturalist player ng kanilang national team. Ang tanong na lang dito mga brody, ay paano pa kaya makapaglalaro si KQ sa UAE kung nakapaglaro na siya sa men's team ng Pilipinas sa FIBA sanction? Pero heto at mukhang may gustong pumigil kay KQ sa pagtanggap ng offer ng UAE sa kanya. Dahil ayon sa isang IG story, handa raw tapatan o higitan ni Kong ang offer ng UAE sa kanya. Kaya payo ni Kong kay KQ, huwag itong magpapasilaw sa offer ng UAE. Si KQ na nga kaya ang magiging 6 man ng Kong Unbelievable Basketball. Abangan natin yan mga brody ha. Kayo mga brody, anong masasabi nyo? Komento nyo lamang sa baba at ating babasahin yan. This is Zero Buckets, bye bye!